ang kanyang salita. Gusto po ng Diyos ay mag-mature po na tayo sa ating pananampalataya, sa ating pagsunod sa kalooban po ng Diyos. Ito yung nais niya. Ayaw niya po na manatili po tayong bata sa pananampalataya. At ayaw na rin po tayo manatili sa mababang kalagayan. Gusto po ng Diyos na itaas po yung ating maturity upang sa ganoon, maunawaan po natin ang talagang mahulugan ng pagsunod po natin sa kalooban po niya. Amen? Amen. Kaya ibibigay na po ng Diyos ngayon ang kanyang salita dito po sa maturity, na ang ibig ko sabihin ng maturity ay maturidad. At sa psikolohiya at maturidad, ang kahulugan ng isipan at pagiging hinog ng pag-iisip o isip, pagkakaroon ng gulang sa isip, pagiging magulang ng isip o ng hinog na pag-iisip. Ito ay meron pong mature, gulang, hinog, o magulang, o gulang sa kapanahunan. Kaya pag meron po tayong mature na pag-iisip, at talaga naman yung ating mga pag-uugali ay mature na, at higit sa lahat yung buhay po natin ay mature na, nakasalita po ito sa Diyos, talagang hinuhubog po tayo ng Diyos sa maturity. Amen? Kaya nga ang gusto po ng Diyos ay lagi po tayong advance na mag-isip sa mga bagay, lalo-lalo na patungkol sa kanyang salita. Kaya ang maturity sa pagiging Christian ay yung mga pinaka may mababang puso. Pag mature na ang iyong pananampalataya, paniniwala sa Diyos, ay tunay nga na meron ka na raw pong mababang puso. Malinis na puso. At mabuting pamumuhay na ibinigay ng Diyos sa ating mga buhay. At pag mature na ang iyong buhay, ay patuloy din nagiging mature ng ating spiritual. Bukod yung maturity sa laman, sa buhay, at bukod yung spiritual na maturity. Ang spiritual development ay ang spiritual na kasakdalan. Amen? Kapag nasa maturity ka na, yung kasakdalan ng iyong pananampalataya at yung kasakdalan ng pagsunod mo sa kalooban ng Diyos ay patungo na roon sa sakdal na pamumuhay bilang Kristiyan. At yun po yung nais po ng Diyos na maging buhay po natin ngayon. Kaya ituturo po sa atin ang maturity ngayon po sa oras pong ito. At tumungo po tayo dito po sa Filipos, dito po sa isinulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Filipos. Pumuntahan po natin dito po sa Filipos chapter 3 verse 12 hanggang 21. I'm read, sabi po dito, hindi sa nakaplam ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinikap kong makamtan ang katimpanan sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako tinawag ni Kristo Jesus. At sabi sa verse 13, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang katimpala ng pagkakatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Sabi sa verse 15, ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyon sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga, ang panghawakan natin, ang ating nakamtan na. Mga kapatid, ang mag-aisa kayong tumunad sa halimbawa ipinakita ko sa inyo, pagkukulan din ninyo ng pansin ng lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. At sabi sa verse 18, sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo noon, ngayon, luha ang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. At sabi sa verse 19, kapahamakan ang kahilinatnan nila sapagkat ang Diyos nila ay hilig ng kanilang katawan, ikinararangan nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. At sabi sa verse 20, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit
mula rooy, hinihintay natin may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. At lastly, sabi po dito sa verse 21, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Palampakan po natin ng Diyos mabuhay sa kanyang mga salita na ating narinig. Ito po yung sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Gusto ipaabot po ng apostol na yung pananampalataya po natin at paniniwala po sa Diyos ay kailangan pong maging matured na. At sabi niya nga dito sa Pilipos chapter 3 verse 12, hindi sa nakamtan ko na ang bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinigap ko makamtan hanggang ting para sa pagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Kaya nga may mga dahilan kung bakit po tayo tinawag ng ating Panginoong Diyos. May dahilan kung bakit naririto ka sa church, kung bakit ka kumakanta, kung bakit sumasayaw ka, kung bakit pumapalakpak ka, kung bakit nakaupo ka at nakikinig ka sa salita ng Diyos. Dahil gusto ng Diyos na lahat ng mga nabasa natin sa salita niya ay maging ganap sa mga buhay po natin. Ano po yung ganap? Maging mature, maging kasakdalan sa mga buhay po natin. Yun po yung nais ng Diyos. Yan po yung pinapaabot ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Sabi po dito sa 13, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais ko makamtan. Kaya kung mature na raw po yung ating mga isipan at bilang pamumuhay Kristiyano, ay nililimot na natin yung mga nakaraan. Ano po yung nakaraan, yung mga mapapangit na nangyari sa buhay po natin nung hindi pa po tayo nakakilala sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Kristo. Kailangan tumating na po yung ating mga buhay bilang Kristiyano, ay nililimot na po natin yung mga nakagawiran po natin, nakasanayan po natin pamumuhay, lalo-lalo na yung gawa po ng lahat. Amen? Itinatakbo na po natin po yun. Kung gusto po natin maging sakdal ng ating buhay sa paningin po ng ating Panginoong Diyos, kailangan nagdidesisyon po tayo na iwan na po yung dating pamumuhay po natin. Amen? Sino po yung iniwan na po yung dating pamumuhay po niya? Yung wala pa po siya kay Kristo. Dapat lahat po, iniiwan na po natin po yung mga kaugalian po natin, yung mga pamumuhay na hindi po nakakalugod po sa paningin po ng Diyos. Yun po yung talagang totoong may maturity na pag-iisip. Ito po yung totoong mayroong maturity na pananampalataya sa Panginoong Diyos. Iniiwan na yung mga dating nakasanayan nung wala ka pa kay Kristo. At ang ating gagawin ay yung mga bagay na nakalulugod na sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Ano po yung mga bagay? Yung katulad po ng ginagawa nyo sa pag-attend po sa church, sa ating pag-aawit, sa ating mga pananalangin, sa ating pag-attend sa mga training program, at ano pang mga activities dito po sa church. Doon po yung mga bagay na kailangan po natin sanayin sa bawat araw ng ating buhay para mag-mature yung ating mga buhay mananampalataya sa Diyos. Sabi po dito sa 14, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang katimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo Jesus ang buhay na nasa langit. Ganyan ang dapat maging kaisipan natin mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyon sa inyo ng Diyos. Kaya nga, pag meron ka ng mature na pamumuhay, gagawin ng sakdal ng Diyos yung buhay mo bilang mananampalataya niya, bilang tagasunod niya, bilang lingkod niya. Ihuhubog ka niya. Kung ano yung naging pamumuhay ng kanyang anak nung narinig ko sa lupa, ay ganoon din ang gagawin ng Diyos sa mga buhay ko ng kanyang mananampalataya at sumusunod sa kanyang mga salita. At tumutupad sa kanyang kalooban. Kaya nga, hinuhubog po tayo ng Diyos sa bawat araw ng buhay po natin. Tinuturuan po tayo ng tinuturuan po ng Diyos para mag-mature po yung ating mga isipan. At ikasalat yung buhay po natin. Ayaw po kasi ng Diyos na manatili po tayo doon sa ating mga lungkot, sa ating mga nakaraan,
sa ating mga nakalipas. Gusto ng Diyos na pumoward po tayo yung patungo sa magandang future na ibibigay po ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Yun po yung nais po ng Diyos. Kaya nga po tayo mga pinilit, mga hirap, dahil gusto ng Diyos na maipakita niya ang kanyang kagandang loob sa ating mga buhay. Ayaw niya manatili po tayo sa lungkot. Ayaw niya manatili tayo sa awat-abag sa ating mga sarili. Gusto niya na mag-mature tayo sa mga pananampalataya at paniniwala po natin sa Kanya, sa ating Diyos na buhay. Kaya sabi nga po ni Apostol Pablo, ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyon at iyan sa inyo ng Diyos. Kaya kailangan lagi po tayong humingi ng mga bagay na mabuti para sa ikabubuti sa ating buhay. Yun po yung dapat. At sabi na nga dito sa verse 16, ang mahalaga ay panghawakan natin ang ating nakamtan na. Ano po yung panghawakan? Yung mga nakamtan na naroon po natin, yung mga binigay po ng Diyos sa ating mga buhay. Ano po yung binigay po sa atin? Tulad po ng kung ikay umaawit sa Diyos, tumutugtog ng gitara para sa Diyos, tumutugtog ng tamborin, tumutugtog ng drums, o anumang instrumento o instrumental na para maluwalhati ang Diyos sa bawat pagpupuri at pagsamba sa lakang lugar ko. Sabi nga, bigyan raw natin ng halaga at panghawakan raw po natin yung nakamtan na raw po natin. Ibig sabihin, pag-ingatan daw po natin, lalo-lalo na yung ating tinanggap na mga pangako ng Diyos sa mga buhay po natin. Huwag raw po natin iwala ito sa ating mga buhay. Lagi raw natin itong panghawakan. Lagi po natin sariwain, alalahanin yung kabutihan po ng Diyos na ginawa sa ating mga buhay. Halimbawa, kung ikay may sakit at may karamdaman po, ikay pinagaling. Lagi raw po natin itong sariwain sa ating mga buhay na tayo po'y pinagaling po ng Diyos. Upang sa ganun, mapanghawakan po natin yung mga natanggap po nating kagalingan. Yung natanggap po natin mga anointing, yung power, yung signs, yung wonders, yung miracles sa mga buhay po natin dahil napakahalaga po nito. Sapagkat bihira po ang bigyan ng Diyos ang isang mga gift pong ito. Kaya nga, panghawakan daw po natin. Sabi po ng apostol, kasi apostol Pablo. Ang sabi po dito sa verse 17, mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pagkukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming mga halimbawa. Yan po yung payo ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos na tumulad sa halimbawang ipinakita niya. Na pinakita ni Apostol Pablo. Alam mo yung bang halimbawa na pinakita po ni Apostol Pablo? Yung katatagan, yung katibayan, at yung pagmature ng pag-iisip, lalo-lalo na sa pagsunod sa kalooban po ng ating Panginoong Diyos. Yun po yung napakahalaga. Na i-mature na po natin yung ating mga isipan, lalo-lalo na sa pagsunod sa kalooban po ng Diyos. Ano po yun? Limutin na natin yung mga nakasanayan po nating mga gawang mali. Amen? At tumungo na po tayo papunta sa gawang kabanalan. Ano po yung kabanalan? Yung matutog na po tayong manalangin ng malalim po sa presensya po at ako po sa presensya po ng Diyos. At lagi pong nag-meditate ng salita po ng Diyos sa bawat araw ng buhay po natin. Sa kahalagahan po ng pagbabasa ay talaga naman po meron pong benefits po. Ano po yun? Lumalalim po yung ating pakikipagrelasyon po sa ating Diyos na po. Napakahalaga po ng pagkasaliksik ng salita po ng Diyos para yung pangunawa po natin at yung maturity po natin ay lalo pong lumawak at tumatag at pabigyan po tayo ng knowledge ng ating Panginoong Diyos. Sabi po dito sa verse 19, sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo, noon at ngayon luhang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo, kapahamakan ang kahinandan nila sapagkat hindi ni Diyos nila ang hilig ng kanilang katawan. Ikinarangan nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. Subalit sa kabilang dakop, tayo ay mga mamamayan ng langit, mula ro'y hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas
Sa pamamagitan ng kapangyarihan, ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Yan po yung nais ng Diyos. Na habang narito po tayo sa mundong ito, ay mag-tune po natin yung ating mga pag-iisip, yung ating mga pamumuhay. Kailangan meron po tayong maturidad na pamumuhay sa bawat araw ng ating buhay. Kaya yung maturity ay napakahalaga po bilang Kristiyano sa mga buhay po natin. Diyan po lalawig ang ating mga kaalaman, lalo na po patungkol sa salita po ng Diyos. Yung mga kapahayagan ng mga nagsasalita ng mga ngaral ng Diyos ay labis po nating maunawaan kung ang ating mga puso't isip ang buhay ay talagang pong meron na pong mature o maturity o maturidad. Kailangan po bilang Kristiyano ay lagi po tayong merong mababang puso. Sa bawat taong nakakasalamuhan po natin, sa bawat taong nakakausap po natin. At kailangan meron po tayong pagkakaisa. Amen? Amen. Na pananampalataya. Yan po yung sabi po dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 4, verse 13 and 14, sabi po dito, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo maging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong mga hangad, ay dalhin tayo sa kamalian at sa pamamagitan ng kanilang katusuan at paninilang. Kaya pag mature na ang iyong pananampalataya, yung paniniwala sa Diyos, at meron ka mababang puso, ay tunay nga na hindi ka na madadaya. At sabi nga dito, nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga bata na madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ng hangad, ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuan at paninilang. Ano po yung ibig sabihin po dito? Yung mga nakapaligid po sa atin. Pag mature na po yung ating mga isipan, yung ating mga paniniwala sa Diyos, at yung ating pananampalataya sa Diyos, hindi na tayo matatangay ng kanilang mga sinasabi. Ano po yung mga sinasabi? Na katulad po, halimbawa na, atin ka ng ating dyan. Ano ba ang mapapala mo dyan? Yun po yun. Pag mature na po yung ating pananampalataya, paniniwala po sa Diyos, hindi na raw po tayo kayang dayain. Amen. Ng sino mang mga tao. No! Lalo-lalo na yung mga nagsasabi na, ano ba yung makukuha mo dyan sa church? Lalo na kung nagbibigay po tayo sa gawain ng Diyos. Amen. Kasi ang tao po, pag wala po yan sa Diyos, at hindi po mature ang isip niya, pananampalataya, paniniwala po sa Diyos, kung ano-ano po ang masasabi po niyan, patungkol po sa gawain po ng Diyos. Amen? Amen. Kasi bakit po? Wala nga po siyang pangunawa, lalo na dito sa salita po ng Diyos. Pero pag mature po yung ating isip, alam po natin yung ating ginagawa para sa Diyos. Amen. Amen. Kaya yung ating kapatid, sa bawat Sunday service, o anumang gawain ng Diyos, dito po sa Diyos, ay napakahalaga po sa atin. Kasi bakit po? Binigyan na nga po tayo ng maturity ng Diyos. Kaya nga dahil na sa atin po yung maturity na yan, kaya nga binibigyan po tayo ng Diyos ng katatagan. At lagi po natin panatilihin. At huwag nating pansinin yung mga sinasabi ng mga nasa paligid po natin. Na lagi nila sinasabi na hallelujah ka ng hallelujah. Praise the Lord ka ng praise the Lord. Tuwing linggo, wala ka namang napapala dyan, gutom naman. At higit sa lahat, kahirapan lang ang buhay mo, ang mararanasan mo dyan. No! Kung ang Biblia ay hindi totoo, bakit pa tayo maglilingkod? Amen. Kung ang Biblia ay hindi totoo, bakit pa tayo pupunta ng church? Amen. Kung ang Biblia ay hindi totoo, bakit pa tayo nagpupulit, umaawit sa Diyos? Hello! Amen. Pero dahil matured na, at meron lang tayong maturity, alam natin yung ginagawa natin ay kapakinabang sa harapan ng Diyos. Hello! Amen. Kaya nga tayo lahat na dito. Hindi po tayo nagkasaya ng oras lang po dito dahil alam natin, yung ating sinasamba ay tunay nga na Diyos na lumikha at gumawa sa atin. At isang araw, makikita na natin yung mga itinanim natin at mga pinagpatulang po natin. Kaya nga po, sabi po rito, sa unang Korinto chapter 13 verse 11, nung ako'y bata pa, ako'y nagsasalita ng at nag-iisip
at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayon ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. Ganun po raw yung merong matured na pananampalataya at paniniwala at buhay bilang Kristiyano. Nililimot na yung pag-iisip na isip bata. Ano ba yung bata po sa pananampalataya? Bata po sa paniniwala. Bata po sa pagsunod sa kalooban po ng Diyos. Yan po yung sabi po ng apostol na si Pablo dito po sa mga taga-Korinto na nung ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nakakatwirang tulad ng bata. Ngayon ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. At sabi nga rin po dito na kailangan tayo yung mga mananampalataya at naniniwala sa Panginoon Kristo ay kailangan mamuhay ng merong mature na buhay sa harapan po. Napakahalaga po na meron po tayong mature na pamumuhay bilang Kristiyano. Ito po yung magbibigay sa atin ng pangunawa. Magbibigay ng kaalaman sa ating mga buhay. At mauunawaan at maintindihan natin yung ating mga ginagawa. Amen? At ipaalam ito ng Diyos yung ating pagkatin sa bawat linggo dito po sa Diyos. At siya'y mangungusap sa atin sa pamagitan ng banal na Espiritu na nasa atin, na nasa buhay po natin. At ipaunawa sa atin ng Diyos na yung ating mga ginagawa ay walang sayang sa harapan po ng Diyos. Amen? Amen.